Okay, so first time din ako magstorya sa ingani ka daghang tawo, no? So basi magpitla-pitla ko dito, so bear with me lang po. So karong gabi ho na ako ang topic ko sa kabahin sa ato ang mayong panglawas is about sa ato ang kidneys, no, sa ato ang bato. No mo ni ako ang kuan dyan nga lecture karong gabi ho na kay tungod sa daghan na pud na nga tao karon na mga nagasakit, no, kabahin sa ilahang kidney. So nganong ang ato ang kidneys mo matter man siya. So kidneys play a massive role in keeping us alive and healthy. So kung wala ang ato ang mga kidneys na ay magkasalimu ang ato ang lawas, no, wala na ang balance na ginatawag sa ato ang lawas. So unsa ang mga major functions, no, ang unsay gamit, unsay trabaho sa mga kidneys sa ato ang lawas. So sila nagasala o they filter around 180 liters of blood per day. No, so pinasala niya ang ato ang dugo. So muna mahimong ihi nato, no. Then, they remove waste products, no? Ang hugaw sa atong lawas, mga toxins o mga uban pang mga substances. No? So, ang mga hugaw sa ato ang sulod sa lawas, ang mga urea, no? Products ni siya sa ato ang mga ginakaon, sa ato ang metabolism, creatinine, no? Sa paglihok sa ato ang mga muscles, no? Creatinine ang product, ano? Ang uric acid. So, kabantay mo, no? Kung magpa-laboratorio kita, no, na mga creatinine test na ito ang ginapakuha sa mga doktor, mga urea o uric acid. So, unsa pay trabaho sa kidneys? Regulation of fluid and electrolyte balance. No? So, ang kidneys ang nag-regulate, no? Ginakuan niya kung pila ang kinahanglan nga tubig sa imong lawas, kinsa ang mugawas nga mga asin o kinsa lang sa ang i-retain sa ato ang lawas. Then acid-base regulation, no, so lisod ang ato ang kidneys mo regulate po siya sa normal pH sa ato ang lawas, which is between 7.35 to 7.45. So kung ubos pod kaayo, too much acidic, kung taas pod kaayo, too much basic ang ato ang dugo. Then, blood pressure regulation. No, isa sa major nga nag-regulate sa ato ang blood pressure is ang ato ang kidneys. No, diri gina-produce ang ginatawag na renin. No, siya'y mo pauna sa mga sa functions, no, para itaas or ipamubo ang ato ang blood pressure. Then, erythropoiesis. Kaning erythropoiesis is ang kanang himo o bagong dugo sa ato ang lawas. So, ang ato ang kidneys, responsible po siya sa pagbuhat sa ato ang bagong mga dugo. Then, activation of vitamin D. No? So, aning vitamin D, once ma-activate siya, gina-absorb niya ang calcium sa ato ang lawas, which is kailangan sa ato ang mga bukog, no? Para mahimong kusgan ato ang bukog. So, unsay mahitabo kung ang ato ang mga kidneys, ato ang bato kay madaot, no, ma-damage. So, ang ato ang hugaw sa lawas is dili ma-excrete, dili nato mapagawas. Then, na-ay fluid retention, no, magpunto sa ato ang lawas ang excess nga tubig. Then, electrolyte imbalance, ang ato ang mga asin sa lawas kay wala na nagkadimao, no, nanay ang uban nagkaubos kaayo, ang uban nagkataas pud kaayo. Then high blood pressure, wala na na-regulate. Then anemia, kulangan na ta sa dugo, no, kay kailangan man ang kidneys aron sa pagbuhat sa bagong dugo. Then bone disease, no, ang mahimong murag gabok na ato ang bukog. Then unsa bay cause aning kidney damage? So, number 1, no, diri sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan jud ang diabetes mellitus. So, kinsa may diabetes diri? Okay. So,
Then, next is ang high blood pressure or hypertension. Then, ay mga infections. Then, naapoy kung prolonged use of painkillers ka ng mga painkillers, no? Usually, isa dyan na sa mga makaguba sa ato ang mga kidneys. And naapoy ubang mga tambal. Then, mga autoimmune diseases o mga urinary tract obstructions. So, acute kidney injury is muna siya ang pinakalit or sudden decline in kidney function. Ma-measure lang siya between hours to days. So, muna siya makalit to pag-ipon sa ato ang mga hugaw sa ato ang lawas, disturbances in fluid, and electrolyte imbalance, and sometimes life-threatening complications. Pero kaning acute kidney injury, reversible di siya if matambalan dayon siya. So, ang side cause aning acute kidney injuries, so, decrease ang blood flow sa kidney. So, walay ma-supply na oxygen sa kidneys, no? Para mag-work ang ato ang kidneys, kailangan man siya og oxygen. So, kung gamay lang ang dugo nga gadaloy sa ato ang kidneys, pwede mo na makaguba sa kidneys. Then, naay damage mismo sa kidneys, no? Na-damage siya tungod kay naay mga infection, inflammation, mga toxins o mga tambal na makaguba o kidney. Then, obstruction of urine flow, no? Kanang wala nagawas ang ihi, so naay mga nakaharang, naay mga bato, nidako ang prostate, o naay mga tumors o ang agihanan sa tubig ni gamay, no? Urethral stricture. So, chronic kidney disease, gusto na ko ni-emphasize kay, naghana dyan kayo mga pasyente nga na-diagnose tungod ani, no? Every time nga mag-duty ko sa hospital, na-adyoy kada abot sa ER na ay utasan tungod sa naguba na ang kidney. So, muna siya chronic kidney disease, the silent epidemic. So, wala lang takabalo, no? Pero daghana dyan ang pasyente nga na-diagnose ani. So, CKD is a progressive condition where the kidneys lose their ability to filter waste and excess fluids from the blood. No, so dili na magawas ang hugaw sa lawas. Then often it is undetected in its early stages. No, lalo kita sa mga Pilipino, no, nanatay gina inda nga sakit, no, pero ato lang sa gina unya na. So hangtod sa nagkagrabe. So, in a 2022 study revealed that CKD cases in the Philippines have risen to 35.94%, which is far above the global average of 9.1 to 13.4%. No, so, naunhan pa nato ang tibuok data sa tibuok kalibutan, no, kay ilahan 9.1% to 13.4%, diri lang mismo sa ato is nakaabot tag 35.94%. This is according to National Kidney and Transplant Institute. So, the number one cause of kidney failure is globally and in the Philippines, no, mo ang diabetes, hypertension, high blood pressure, or high blood pressure follows closely behind. So, mudjud ni siya ang among ginatawag na kambal nga mga sakit, no, kay magpartner jud na ang diabetes ug ang hypertension. So these two conditions put significant strain on the kidneys over time, leading to gradual damage. So no, over time nga dili nato makontrol ang ato ang blood sugar, ang ato ang blood pressure, nagkahinay-hinay pod og kadaot ang ato ang kidneys. So unsa man ning end-stage renal disease? So muna ni ang final and irreversible stage of chronic kidney disease. So, ang kidneys, they have lost the 90 to 95% of their filtering capacity. No? So, almost to no function na dyan ang kidneys, ana. Dili na dyan siya makalimpyo sa ato ang lawas and can no longer maintain the body's internal balance. So, unsa may mga simptomas? So, ang first ana is to decrease urine output. Gamay lang ato ang ihi. Then, nag-swelling, naghupong ato ang mga tiil, kamot, o ang nawong.
Then, persistent fatigue, always lang kapoy, nausea and vomiting, no, murag always sa kasukaon o murag ginaluod ta ba, yana. Then, ang ato ang ihi kay medyo nagabula kayo siya o gapula, no, so nanay dugo ang ato ang urine. Kay di naman ma-filter, no, so mugawas na pud ang dugo. Then, difficulty concentrating, no, ang uban ani pagka grabe na jud nagkasalimuang na sila, no, wala na sila sa ilahang kaugalingon. Then, high blood pressure. So, unsay mga test ani? So, usually, no, kabalo naman ta ani, kay common man yung gina-request sa doktor, no, muna yung ginatawag na renal function test, muna yung creatinine, BUN, o EGFR. So, gina-measure na siya sa laboratories, and atong ihi, gina-measure po, ginatanaw kung na ay mga dugo na ba na may uban na tinaw pa ang dugo, pero pag i-test nimo ang ihi, tinaw pang ihi, pero pag test nimo na day siya gamay dugo. So, isa po na pwede nga damage na ato ang kidney. Then, imaging, no, via ultrasound or CT scan. Then, biopsy. So, ang ato ang treatment ani is number 1 jud lifestyle modification. So, number 1 jud ning nga ang gakos jud sa ato ang mga sakit karon, no, mga lifestyle diseases is tungod ra pod sa ato ang lifestyle. Then, medications na mga certain tambas pagpakontrol sa blood sugar, pagpakontrol po sa blood pressure. Then, dialysis. So, nino ang kuanjod usual nga ginatambal, no, kung taas na gani ang kreya sa pasyente, no, na uban makaabot ng 10 pataas, no, ilahang kreya. So, gina-dialysis na dayon na sila. So, karon diri sa tibuok Dumaguete, crowded na dyan kaya ito ang mga dialysis centers, no? Every time na mag-duty ko sa hemodialysis unit sa hospital, na ay mag-inquire o naapabay slot, naapabay vacant, o luoy kayo, di na dyan ma-accommodate, no? Direct pilaman ang ato ang upat at ang ato ang dialysis centers diri, and puno na dyan na siya, no? Wala na bagong mga pasyente nga accommodate. So, very alarming na dyan kayo. And then, muna ang pinaka-kuan dyan, cure, or let's say kanang maayo dyan na treatment for kidney damage is kidney transplant, which is very expensive po, no? Kailangan na ito mga milyon, no, para matransplantan lang o kidney ang isa ka pasyente. Plus, lisod po mangita o kanang kidney donor unless, no, kung naatay paginti or ikso na to mismo ang ni-volunteer para mag-donate sa ato ang kidney. Then, usahan na to pag-prevent, no? So, atong i-manage ang ato ang mga risk factors. So, kung natay diabetes daan, i-control na ato ang blood sugar. So, kung natay mga maintenance na mga tambal, ato jud siyang inon kada adlaw. No, then at least mga twice a year or once a year makapa-check up ta para kung na-maintain lang bang ato ang blood sugar, at least kung nitaas man siya, ma-adjust mo ang tambal na ato ang ginainom. Then kung same with kung naatay hypertension, no, i-imnon gyapon nato ang mga maintenance tambal nato. So usually, maka-encounter ko na mga pasyente nga with CKD, ang number 1 dyan is wala dyan sila nag-inom sa ilahang mga maintenance tambal, no? Muinom na sila o naglain na ilang paminaw, no? So, pila dyan po ka pasyente ko lang ako ang mga naingnan, kaya dili man sila mo inom sa ilahang tambal, no? Libre na baya niya ito ang maintenance para sa diabetes o hypertension, makakuha na ta sa mga atong mga health centers, no? Mga rata dito. Then, lose weight if you are overweight or obesity, no? So, kung beyond sa sakto nga atong timbang is kung beyond ta ana is dapat natong lose weight. Then, be active. Physical activity helps control blood sugar levels. Then, if nagapanigarilyo ta, as soon as possible, ato na siyang iundang ang pagpanigarilyo.
Then, take all your medicines as prescribed. Dili mag-absent sa atong maintenance tambal. And ato ang cholesterol, no, dapat maintain lang po, mubo lang po siya. Then, eat food slower in salt. No, dili kita daan mga Pilipino, mga himawarat, kayo ta, magkabulat, di bagoong, dapay katong itlog na maalat. No? So, usahay, idungan pa nato silang tulong kaunon. So, then eat more fruits and vegetables. Limit how much alcohol you drink. No? I-limit ang alcohol, but mas maayo kung dili na lang dyan tamo inom og alcohol. So, ang ato ang kidneys, gamay ra na sila, no? Sa left o sa right nato, sa likod, no? Gamay ra na silang duha. But they are tirelessly working to clean our blood. No? Sila dyan ang nagahilo sa ato ang dugo, balance our fluids, and regulate vital functions every second of the day. Protecting them means protecting our lives' balance. So remember, love your kidneys. They work hard as you can, so you can live well. So naningkamot in tawon ang ato ang kidneys aron mabuhi lang ta, aron mag-balance lang ato ang lawas. So kita pod mismo ato pong paningkamutan na mahimong healthy lang pod ang ato ang kidney. So in 1 Corinthians 9 verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So kailangan nato mahimong temperate sa mga atong mga ginakaon, atong mga ginainom para balance lang sa tanan. So, mura to, o salamat sa pagpaminaw, and I hope na pinaagi ani nga lecture, no, ma-educate ta, and ato ang i-maintain ang health sa ato ang kidneys, no, kay dako kayo siya o role sa ato ang kinabuhi. So salamat mga